Hello mga ka-MV! Isang istorya muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang The Past. Isang dalaga ang pinaniwala ng isang binata sa maraming pangako na siya na ang babaeng mamahalin niya habang buhay, na siya na ang pakakasalan nito. Ngunit paano kung lahat pala ng yun ay kasinungalingan lamang? Paano siya makakalaya sa mga alaala ng kahapon? Pero bago nating simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Mula sa kanluran ay tinatanaw ni Ashley ang paglubog ng araw. Malaginto ang kulay ng kalawakan na binabalot ng mga kalat-kalat na ulap. Sa hindi kalayuan, mula sa kanyang kinatatayuan, ay tanaw niya rin ang mga naglalayag na bangka na naghahanda sa pagsapit ng dilim. Ganito din ang senaryong naaalala niya, ilang taon na ang nakalilipas. Ang lamig ng haplos ng hangin sa kanyang mga balat na kay sarap lang hapin. Huminga ng malalim si Ashley. Kung noon, ang hangin na ito ay nagbibigay ng kaginhawahan sa kanyang puso, ngayon ay iba na. Ang paglanghap niya ng hangin ngayon ay nagpapaalala sa mga sakit ng kahapon, sa maraming mga bagay. Kinurap niya ang kanyang mga mata mula sa pagkakatanaw sa papalubog na araw. Bakit parang naglaho na ang hiwaga na dala nito sa kanya noon na palagi niyang inaabangan at pinagmamasdan? Binaling niya ang kanyang tingin sa pagbukas ng ilaw mula sa lighthouse. Nabalot ng isang mapait na ngiti ang kanyang mga labi habang pinagmamasdan ito. Sa pagsapit ng dilim, ito ay magmimistulang isang bituin na bumaba mula sa langit, na magbibigay gabay sa mga paparating na barko na dadaong sa pier tuwing gabi. Isang parola na puno ng mga alaala. Dito natin itatayo ang ating tahanan. Sabi ng may-ari nang nagniningning ang mga mata't lumiliwanag ang mga labi. Gagawin nating paraiso ang kahabaan nito. Naglalakad sila sa mga puting buhangin habang hinahampas ng malamig na alon ang kanilang mga paa. Gagawin natin tong isang exclusive resort for lovers. Hinampas niya ang braso nito. Anong lovers ka dyan? Saka sa'yo ba tong lupang to? Ako lang naman ang nag-iisang tagapagmana ni Lolo. Sabi nito habang dahan-dahang hinahakbang ang mga paa. Bigla nitong hinarap ang dalaga at hinawakan ng mga kamay. Kapag ikinasal na tayo, magiging atin na ang lugar na to. Hindi pa nga tayo nakakagraduate, pero iniisip mo na yan? Eh ano naman, dun din naman tayo papunta. But Mom said, masyado pa daw tayong bata. Marami pang pwedeng mangyari sa atin. Mahigpit siyang hinawakan nito sa bewang at itinuro ang papalubog na araw. Kita mo yan? Whenever you'll see that sunset, that will remind you of my promise na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko at ikaw ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Mula sa bewang ay itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ng dalaga. Then, he gently looked at the direction of the lighthouse. At ang lighthouse na yan, hanggat nagbibigay ito ng liwanag, ay patuloy niyang ipapaalala sa iyo mga pangako ko. Tinawanan siya ng dalaga dahil sa mga huli nitong sinabi. Eh paano kung mapundi yan? Pabiro nitong tanong. Nang tinitigan na siya ng lalaki ay hindi na siya nakakibo. Alam niya na kahit anong mangyari ay hindi mapupundi ang ilaw ng lighthouse. Kung mangyari man yon, ay agad naman itong aayusin ng mga kinauukulan. Napatingin siya sa isang puting ibon na dumaan sa harapan niya. And that made her stop from reminiscing their memories. Napatingin siya sa lighthouse at napailing.
Hinawakan ang isang bato sa kanyang paanan at binato sa tubig. Sinungaling, sabi nito sa kanyang sarili. Bakit nga ba binalikan pa niya ang lugar na to? At bakit hindi? Tanong niya din sa kanyang sarili. Ito ang lugar na kinalakihan niya. Dito kung saan siya natutong sumabay sa agos ng alon. Na kahit ano pang sama ng panahon, ay kaya niyang sabayan ang hampas ng mga alon. Kasabay ng pagbuo ng mga kastilyong buhangin, ay nabuo din ang kanyang mga pangarap. Nabuo ang mga magagandang alaala sa payak at payapang pamumuhay niya noon. 6 years ago. Pwede ba akong sumama sa'yo? Sabi ng isang tinig na parabang isang hangin na dumaloy sa kanyang tainga dahil sa kakaahon pa lamang nito sa tubig. Isang boses na galing sa isang lalaki. Akala ko kasi nalulunod ka. Dagdag pa nito. Nilingon ito ni Ashley habang hinahabol ang kanyang hininga. Nakita niya ang isang lalaki na basa din ang buhok at katawan habang pinupunasan ang mga mata gamit ang mga kamay. Hindi na nalalayo ang distansya nila sa isa't isa, kaya't bahagyang napaatras si Ashley dahil hindi niya ito kilala. Hindi niya kilala ang lalaking ito. Habang nakakunot ang noo, ay pinagmasdan niya ang lalaki. Matangkad at may kahabaan ang buhok nito. Bakas pa ang mga linya mula sa pagkakasuklay gamit ang kamay. Makapal ang kilay nito at ang mga labi niya ay nakangiti. Nakangiti? Agad na iniangat niya ang paningin sa mga mata ng lalaki. So ano, pasado ba? Sabi ng lalaki sa kanya. What? Tinarayan niya ito sapagkat alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tanong na yun sa kanya. Ito ay dahil sa ginawa nitong pagsusuri sa itsura niya. Tiningala niya ang kanyang muka at saka tinaasan ng kilay. Pilit nitong iniiwas na mapatingin sa dibdib ng lalaki. Ashley! Sinaway niya ang kanyang sarili at inilagay ang kamay sa muka. Ito ang unang pagkakataon na sinuri niya ang isang lalaki ng harap-harapan. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa tubig na naging sanhi ng pagtalsik nito sa paligid. Uy! Sabi ng lalaki na napaatras upang iwasan ang pagtalsik ng tubig sa kanyang mata. Ngunit sa muli nitong pagtingin ay nakalayo na ang dalaga. Sinubukan niya itong habulin. Sandali lang! Nagalit ka ba? Ako nga pala si Steven. Anong pangalan mo? Sigaw nito sa dalaga. Hindi naman siya nilingon nito at nagpatuloy na lamang sa pag-ahon sa dagat. Pinagmasdan niya lang ang dalaga. Ang korte ng katawan nito na bumabakat mula sa suot niyang puting t-shirt at ang mga binti na nakalabas mula sa maikling short nito na kulay puti rin. That white lady girl. Nakangiting sabi ng lalaki habang pinagmamasdan ang babaeng isinusuot na ang kanyang tsinelas at dinampot ang puting towel. Humarap sa kanya ang babae at kinawayan siya nito. I'm Steven! Pakilala niyang muli sa dalaga. Ewan ko sa'yo, malunod ka sana. Bulong lang naman sana sa hangin ang kaniyang sinabi. Pero mukhang napalakas ata ang boses ni Ashley at alam niyang narinig siya ng lalaki dahil nginitian siya nito. Oh, that smile. Kinaiinisan niya ang ngiting iyon. Masyadong mapanlinlang. Nakakaakit. Nakakaakit? Eh bakit naman siya maiinis? Ano ba ang pumasok sa isip ni Ashley? Mabilis niyang nilisan ang dagat at papalubog na rin ang araw sa mga oras na yon. Naramdaman ni Ashley ang pagdikit sa kanya ng matalik niyang kaibigan na si Jenny. Ash, bulong nito sa kanya. Have you heard na ba? May usap-usapan dito sa campus natin. Lumingon si Ashley sa kanya. Hindi, ano ba yun? Bago pa man makapagsalita ulit, ay bahagyang tumawa ang babae. Oo nga pala, palagi ka nga palang nahuhuli sa mga chika dito sa school.
Tinabihan na ni Jenny ang kaibigan. So ito na nga, ang usap-usapan ngayong araw. Well, actually for the whole month na. Ano nga? Tila naiinip na si Ashley sa sasabihin ng kaibigan. Hay, how I wish I could meet him. Him? Kumunot na ang noo ni Ashley. Oo, Bes. May bagong transfer dito sa school natin. And according to my sources, galing pa siyang Maynila. But wait, there's more. Ang lalaking ito daw ay... Lumapit siya sa kanyang kaibigan at bumulong. Makalaglag panty. Shh! Ano ka ba? Well, sabi kasi nila he is tall, moreno, and handsome. Oh my gosh! Sobrang perfect, diba? Hindi na pinansin ni Ashley ang kaibigan. Dinampot na lang nito ang libro at binuklat. Alam mo, marami ng gwapo dito sa school. Pero Ashley, this one is different. Giit nito sa kaibigan. He's different kasi nga bago. Hay nako, ang KJ mo talaga. Palibhasa, books are the only thing that matters to you. Formulas, math problems, essays. Hay nako, ewan ko sa'yo. Umalis na ito sa harap ni Ashley at pumunta sa kumpol ng mga ilang estudyante. Pag-alis ni Jenny, napangiti naman si Ashley habang binubuklat ang librong hawak nito. Mali ang sinabi ng kaibigan niya. Hindi naman kasi talaga siya nagbabasa ng libro sa mga sandaling yun. Ang isip niya ay puno ng imahe ng lalaking may magandang ngiti. Ang mga gabing siya ang laman ng kaniyang mga panaginip. Sa loob ng 2 araw, siya lang ang tumatakbo sa kaniyang isipan. Ang hiling niya lang ngayon ay ilayo siya sa tuksong ito. Pero tukso nga bang matatawag yun? O baka naman malisyosa lang siya dahil kung ano-ano ang ipinapasok niya sa kanyang imahinasyon. Hindi niya maipaliwanag kung ano ba talaga. Pero sa kabila ng gulo sa isipan ng dalaga, ay nabubuo ang matatamis nitong mga ngiti. Ashley! Ayan na siya. Nakita ko na siya, Bes. Hapong-hapo si Jenny habang nagmamadali na lumapit sa kaibigan niya. Bes, ang gwapo talaga. Kinikilig pa nitong sabi. Si Ashley naman ay medyo nagulat pa dahil sa sigaw at pagmamadali ni Jenny. Ikaw talaga? Lahat na lang ng lalaki sa'yo ay gwapo. Sabi ni Ashley habang naglalakad na sila palabas ng school. Binati niya din ang gwardiya nila papalabas. Ay grabe ka naman. Si Josh naman hindi na gwapo para sa akin, no? Kasi binasted ka niya. Tugon ni Ashley sa kaibigan. Sabay naman silang nagtawanan. Dati kasing nagugustuhan ni Jenny itong si Josh. Nagpadala pa ito ng sulat sa lalaki para aminin ang feelings niya sa kanya. Pero tinanggihan siya ni Josh. Hay nako, ayoko na lang maaalala. He's crazy. Hindi daw payag ang mama niya na magka-girlfriend siya. Akala mo naman ang gwapo-gwapo, mukha namang paa. Ang dami pang tigyawat. Ew. Sabi pa nito na halata naman na masama pa rin ang loob dahil sa nangyari. Nginitian lang siya ni Ashley. Alam din kasi ng kaibigan niya na iyon ang unang heartbreak niya. Talaga namang iniyakan niya ang lalaking yun. Sasama ka ba sa akin bukas? Iniba na ni Ashley ang usapan. Saan? Nalimutan mo na ba? Saturday na bukas. Pinaalala niya ang usapan nila na magsiswimming sila. Ay oo nga pala. Pero pasensya ka na, Bes. Hindi pa kasi nawawala yung sunburn ko from the last time. Baka mapagalitan na ako ni Mami. Sus, sabihin mo na lang ayaw mo talagang sumama. Natatawang sabi ni Ashley. Next time na lang, Ash. I promise. Okay. Sayang, hindi ko tuloy makikwento yung... Hindi na natapos ang sasabihin ni Ashley. What? Sabi nito na agad tumingin sa kaibigan. Ha? Wala naman akong sinasabi. Ah, ikaw ha? May tinatago ka na sa akin. Madaya ka. Basta, punta ka na lang sa bahay bukas. Tinalikuran naman siya ni Jenny. Alam ko na. Wala ka naman talagang secret eh.
Gusto mo lang samahan kitang lumangoy. Well, bye, ingat. Sabi nito, sabay pasok na sa gate ng kanilang bahay. Samantalang si Ashley naman ay kailangan pang maglakad. Medyo may kalayuan din kasi ang kanilang bahay sa school nila. Sige, bahala ka. Ikaw din. Pahabol pa ni Ashley, ngunit hindi na siya nilingon ng kaibigan. Kung alam lang sana nito ang totoo. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng The Past. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.